Ngayon sinasabi niya na masama ang loob niya kay Inday Sara kasi raw sinabihan daw ng tatay niya na bangag si BBM, umattend raw ng rally si Inday Sara sa umattend daw ng rally. I think she's referring to the January Maisog rally kasi yun yung rallyng inatinan ni Inday Sara na pinakauna. Tapos tinawag daw ng bangag ni PRRD yung asawa niya, tapos tatawa-tawa pa raw si Inday Sara. So nasaktan daw siya. Nasaktan daw siya. Tanga-tanga rin to si si Lisa eh. Kasi, ano ba akala mo sa mga audience? Engot? Di ba na all of a sudden, ibibida mo yung feelings mong hurt? Pag, this is the toxic behavior of Filipinos eh. Ganito. Hindi kayo kasi totoong, hindi, karamihan sa mga Pilipino, hindi marunong talaga tumingin ng mabuting puso. Yung pusong nasa tamang lugar. Kasi, blinded kayo dun sa fact na, ay, dapat yung good manners and right conduct, yan ang merong mabuting puso. Of course not. Okay? Of course not. Yung mga tao na parang, huwag mo ako sinisigawan kasi, ano ba yan, ganyan, I did not mean to keme-keme, ganyan, yung mga ganong etyo. Example lang to nung example lang to nung nakaraang debate, di ba? Marami sa mga Pilipino ganun. Yung gagawa ng masamang ugali, pagkatapos, pag nasigawan or binalikan, ang toxic na, yung bumalik. 'Di ba? Nakakalimutan na yung mga katarantaduhang ginawa nung original perpetrator ng hindi kagandahang asal. And that is exactly what Lisa Marcos is doing. 'Di ba? Lisa, ikaw at yung asawa mo, wala kayong ginawa nung binabakbakan si Inday Sara tungkol sa confidential fund. Okay? Nung kinuha niyo si Inday Sara para maging vice president, you know for a fact kung ano yung mga advocacy ni Inday Sara, which is to fight the CPP, NPA, NDF recruitment. And that is why she needed that confidential fund. Hindi ba nung eleksyon, yun isa sa mga pangako ni Inday Sara, gagawin niya ang lahat para maging batas ang mandatory military service sa mga kabataan. And she can only do that if she has the confidential fund. Sinuportahan niyo ba yung advokasya na yun ni Inday Sara? Hindi. Instead, nung pinagpapiestahan na ng House of Representatives ang confidential fund ni Inday Sara, you didn't do anything, Lisa Marcos. Okay? So, ang kapal ng mukha mo para sabihin na, tinawag, nagbangag yung asawa ko, nasaktan ako. Fuck you! Kayo yung unang nang iwan sa ere. Kayo yung unang may masamang ugali dito. Ngayon, tinapatan lang yung ugali ninyong masama ng tamang ugaling masama din. 'Di ba? Si Sus nagyaya ng live. Kasi nakita yata niya yung pinost ko na may snippet ng may snippet ng interview ni Katunying kay Lisa Marcos na lumabas. I'm not so sure kung napakinggan nyo na yun, pero nandun sa wall ko, ipaparinig ko sa inyo. Ayan, nandito na siya. Ayan, hello Bex. Wala kang sound. Hello everyone. Ayan. Hello everyone. Ito po ang Oropan, ang plastic na wala stick. Grabe siya. Ayan, welcome, cosmological woman of the universe. Diyos ko, may nakikinig pa ba sa atin? Meron pa naman, 115,000. Kakabukas pa lang natin eh. So, may magdadatingan yung mga yan. Paki-share ang live. Guys, huwag kayong matulog kasi baka pagising natin, hindi lang 3 billion ang mabawas sa shabu. Pagising natin, ano na lang siya, 2 kilos na lang. Minukbang na. Alam mo yun na parang, sasabihin nila tayo na, huwag kayong bakit ba kayo hindi masaya na nakahuli ng historical? Di ba yun yung sabi nila? Ba't di kayo masaya na sa historical na nahuli ng shabu? Eh, ba't yung after one day, hindi na siya historical? Correct! Diba? Asan yung, diba, yung
biggest haul ever. 'Di ba? Eh, paano yan? Nagkamali pala kayo. Eh, kung nag-celebrate kami kasama ninyo, yung pala hindi So, naman paano pala na yung yun? biggest haul ever. 'Di ba? Di ba? Bakit nawala? Parang wala man lang explanation. Ang feeling ko dyan, kasi yung inspection video, di ba nagpunta sila ng Alitagtag? Tapos para for the Mm. inspection, ganyan. Dun sa video nahagip, minamark pa lang nila yung ano eh. Kumbaga dun pa lang nila minamark yung mga nahuling shibum. So ibig sabihin minamark Kontrabando. pa lang siya. Mm. Hindi pa fully inventoried yung entire So ibig sabihin parang may kung tutuusin, meron naman talagang justification kung bakit 1.4 lang siya. Ang carelessness nila doon, putang ina, anong basis ninyo nung sinabi niyo nung una na more than 2 tons? Tapos later on naging 1.8, tapos ngayon naging 1.4. 'Di ba? Hindi po Anong pwede, hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Nagpapalit-palit ka. Naging news na siya internationally. Naloka na lahat ng tao. Tapos biglang True. quietly, bloodless. Biglang nabawas? Ano yun? Oo, biggest haul ever na bloodless, 'di ba? Yun yung press release eh. Yun nga yung nakakaano doon, yun yung nakakairita doon. Kasi parang, okay sana na, I mean, kumbaga parang hindi naman sa, pero, merong posible na magbago talaga yung figure nung na-haul ninyo na drugs. Kasi, itetest niyo yan isa-isa, titingnan niyo isa-isa, baka mamaya, yung kasama pala ng shibum, mga tawas lang pala, or arena, ganyan. Di syempre, di mo isasama yon. Nevertheless, kailangan i-explain nyo kung bakit siya nag-reduce ng ganun. Kasi naglabas na kayo ng naglabas na kayo ng statement Ng ng biggest figure. haul eh. Oo eh. Hindi, bakit? Ayun pala. Alam mo, sa sobrang atat niya na magpapogi, na magkaroon siya ng good news, na ma-attach yung pangalan niya. Kasi sunod-sunod yung tsaka eh. Well, tsaka naman kasi talaga pinagagawa mo, wala naman magagawa dyan. pero dito makikita yung desperation na magkaroon ng magandang balitang naka-attach sa kanya na bonggang-bongga na matatabunan niya si Pico. Pero, Bex, unang-una, hindi nyo pa pala tinitest yan kung shabs lahat yan. Bex, baka nga bumaba pa yan eh. Diba? Bex, hindi nyo pa natitest. Tapos hindi nyo pa natitest. Can you imagine? Di ba? Kasi tinitest muna yan. Girl, alam mo, ang mangyayari niyan, sunod-sunod na kamalasan, yung driver hindi makukulong. Oo. Totoo. Aminin mo. Hindi Totoo. makukulong yung Malaki driver yung, dyan kasi may magte-technical sila. possibility. Oo. Yes. Oo. Totoo. Actually, ang sabi dun, nung kahapon, nung nag-live tayo kahapon, ang sabi sa PNA was, finlag siya, pagkatapos nakita daw ng officer dahil meron daw part nung drugs, part nung kontrabando na hindi natatakpan ng blanket. Nakita ko kanina yung wala namang blanket. Wala namang blanket. So ngayon, yan, ang tawag dito, sobrang technical nitong yung requirement dun sa search ng warrantless. Napaka-technical niyan, sobrang technical niyan. Yeah. Ngayon, kapag kunwari, well, if they get a really good lawyer who would be able to demonstrate that the requirements of the law ng warrantless search is not there, edi yung bilyong-bilyong tonelada, fruit of the poisonous tree na yun. Hindi mo magagamit yun. Counter-statement saan, Joanna? Hindi ko siya pinapanood. Counter-statement saan, Joanna? Girl, hindi ako nanonood ng mga vloggers. Si Joey na pinapakinggan ko sa kasi Reset and may mga kapupulutan akong araw. Sure. Nag-disagree sa'yo si Attorney Libayan Sas, anong masasabi mo?
Meron yung nagsabi sa akin yan, yung Dis- ano raw, yung post mo on the, yung post mo on the, kay Ajalon, yung sabi mo pa, may dis- something is budding out. Eh, parang, ano hindi-disagree mo dun eh? Ano hindi-disagree mo dun kay Ajalon? Oo, ano hindi disagree? Anong argument doon sa post ko? Ano bang argument ang nilagay ko doon? Ano yung counter niya? Ano ba yung argument ko? Hindi ko siya kasi pinapanood. I'm so sorry, guys. Hindi ko pa rin nakita yan eh, pero anyway. Ayun. Pero, Kaya nga, ano ang bang, ang sinabi mo naman doon ano is yung ano that niya? Ano nga? things are not Sabihin niyo adding kaya. up. Oo. Sorry, go. So, saan siya hindi nag-agree? So, ibig sabihin ba it is adding up? So, for him, it is adding up na meron kang isang health Sabi niya, fitness instructor, life coach, and whatnot, na biglang naging gutom na gutom para sa 6K na bayad sa pagdadrive ng isang overloaded na sasakyan, tapos wala pa siyang lisensya. hindi. Hindi, sabi daw niya, kung hindi ba, porket daw ba galing sa US, hindi tatanggap ng 6K. Ay, Bex, hindi nakita binasa ko niya sa- ba binasa niya ba yung post ko? Meron siyang gym. Tsaka, noong 2020 Meron siyang- ba, nagdadrive siya ng Ford Everest. Meron siyang gym, meron siyang inaano ko lang, yung pamilya niya mayaman sa US. Na-stock ko na mga mare, na family tree ko na. So, na family tree ko na. Oo. Parang ang babaw naman nung, ako wala akong pakialam kung mag-disagree ka, pero ayusin mo naman yung, porket ba nasa US, hindi tatanggap ng 6,000. Bex, Diyos me, no? so ano naman ngayon, ikaw talaga maniniwala ka na natatanggap ka lang ng 6,000, na ganyan kadami yung dadalhin mo. Gusto ko naman maging kapanipaniwala naman yung objection nyo. Yung mga base naman sa realidad. Oo. Actually, yung pagiging US military niya is not the reason why incapable siya sa Sabi, why he accepts the 6,000. Hindi yun yung pinaka basis doon eh. Yung US military, pagiging US Yeah. military niya, it serves different argument. Like for Oo. example, ako worried Mm-mm. ako na yung pagiging US military niya, baka arbo rin siya ng US. And historically, Yes, ganyan ang yes. ginagawa Kasi niya. pwede siyang speculative daw ako. Talaga speculative ako. Kasi nga, lahat naman tayo speculative dahil hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoong nangyari dun eh. So talaga magsi-speculate tayo. Nandun ba tayo? Nandun ba si Libayan? Para sabihin niyang nasa hawak niya yung katotohanan? Speculative din siya. Diyos ko, Day, ano ba yan? Ang Pero naman niya, kung bilang- speculative ako, speculative ka rin. True. Tayo, bilang Miron, dun sa nangyari, ang banatan lang natin dito, sino may pinaka-reasonable na speculations? Diba? Sino may pinaka-reasonable na speculation dito? Yun. Yung video ko raw may tawa, kaya ayaw niya. Anong tawa? Anong video ko? Itong sa amin ni Joey. Ang weird naman, Diyos ko, Day. Harapin niya na lang yung kaso niya kay Tulfo. Nagtatawanan lang talaga tayo sa... Ano naman ngayon? Nagtatawa na kami ni Joey kasi we find things funny. No? Kasi sila masyadong seryoso sila sa buhay. So, True. Kaloka. Ayun. So anyway, anong video ko ang shinare ko na may laugh track? Anong video ko ang shinare ko na may laugh track? Anong video ko? Video ko? baka nakita niyo yung mga video ng mga re-uploaders.
Ay, yung drogasing, hindi ko po in-upload yun. Iba, sa galing pong TikTok yun. Iba po nag-upload yun. O, kita mo na, Diyos ko dahil lawyer, hindi man lang marunong mag-check ng facts. Kunyeta. Mm. Oy, wala akong ano sa iyo, attorney, di ba yan? Hindi kita kilala. And if you think that I'm speculative, you're also speculative. Mm. Unless It's a that you can tie. tell, you can tell us, it's a tie. Di ba? Mm. Ang aanin kasi dito is sino ba yung ano, kaninong speculation ba yung plausible? Diba? Mas plausible. That's the test of plausibility. Wala naman tayo sa korte, ano, attorney, di ba yan? Para magkaroon tayo ng proof beyond reasonable doubt. Alam mo, Diba? kung itrato Wala naman niyo tayo sa yung halls of, korte. oo. Kung itrato niyo Diba? yung halls of public Oo. opinion, para kayong ano eh. Diyos me. Para silang nasa laboratory. Next sa laboratory, ka-experimental, may control. May control variables. Ba yan ang babaw? Sige nga, is there anything that we do on social media that's not speculative? Mm. True. Ayun. Critical thinkers daw sila. Critical thinkers would always speculate and find the plausible explanation on things that you're not sure of. 'Di ba? Ganun naman yun eh. Sabi niya for healthy conversation. O anong healthy conversation? Hindi naman niya ako kausap. Kausap lang yung sarili. Paano naman naging conversation? Sabi nila magsama daw kayo kay Maharlika Sas na fake news peddler. Sabi niya, "Hi, Tita Rada Martin. Joey, napakaganda ng t-shirt na hindi mo pera." Thank you, Tita Relda. Thank you. Malaki rin ang tulong ni Tita Relda for the Sabi, magsama daw kami ng Maharlika na fake news peddler. Unang-una, wala po akong kasong libel. Let me just put it out there. Mm. Talo si Attorney Libayo sa debate with Fiscal EJ 3-0. Magaling kasi yung Fiscal EJ na yan eh. Galing-galing niya. Ayun. Hindi, ang ano ko lang kasi na kung gagamit kayo ng speculative, bakla, wala kang ginagawa sa social media kundi mag-speculate. Hindi po. Ano ba akala niyo mga gospel of truth kayo? Ipagliligpit niyo nga yung mga sarili ninyo sa tamang lugar. Di ba? Sabihin mo nga sa amin kung sinong vlogger ang hindi nag-speculate. Ano kaya, nasa korte ba tayo? Na objection, Your Honor, speculative. Di ba may ganyang objection sa korte? Objection, Your Honor, speculative. Wala po tayo sa korte. Wala rin po tayo sa laboratory na pwede kang magkaroon ng experiment na merong control variable. True. Ayun. Mas may kami daw si Jackie. Pwede! O di may kemi siya. Diyos me. O di may kemi siya. Magsama-sama sila. Oh. Hindi sa mama. Gusto nila magsama pa sila sa isang live. Tapos magkemihan sila. Di ba? Magkemihan sila. Ayun. Trial attorney daw. Manugang ni General Magalo si attorney. Nga eh. Ano yun eh. Ayun. Nakayari kayo sa aso niya. Okay lang naman yan. No? Okay lang naman na lawyer. Hindi okay naman kasi na lawyer ka, ganyan. Pero ikumpuni mo naman yung sarili mo sa sitwasyon. Kung nasa korte ka, pwede kang magsabi na objection, Your Honor, speculative. I-honor ng judge siya. Pero pag nasa social media ka, everyone is doing speculations. Pati siya is doing speculation. Hindi ba? Can he claim that he's not doing speculations? O, he's also speculative. No? Nakakaloka naman kung hindi ko sasabihin mo, hindi ka nag-speculate. Anong ginagawa mo?
Oo, especially pag nagko-content siya sa mga issue ng artista, yung mga ganun. Eh, madami siyang content na ganun eh, yung mga issue-issue ng mga artista. Di ba kaya nga siya dinimanda na, bakit ba nadidimanda isang vlogger ng libel? Dahil nasasaktan yung tinitira nila sa speculation nyo natin. Oh, just di ba? Na parang, ang ano lang yan is, yung speculation ba is plausible? Di ba? Is it plausible or not plausible? Mm. Yun lang naman yan, may utak naman kayo, no? Diyos ko, day. Di ba? Kung hindi plausible, o di hindi plausible. E di lumipat kayo ng vlogger. Ang dami-daming vlogger. Ang dami-dami ng vlogger ngayon. No? Diyos ko, day. Shortage ng vlogger? Ano ba Di ba? Ano na ngayon? The door is open. Isang tumpok ko. O, yung isa pa nga nagrereklamo dahil wala nang pambayad ng medicine. O, Ah, di ba? Ano naman yung, ano, di ba, is it plausible or not plausible? Even opinion writers sa dyaryo, they are speculating. mm. Sabi ni Aryu, how true na natibag na ang bayarang Ensaymada vloggers, kaya si Ma'am Sheila lang ang nagtrabaho. Actually, Aryu, nung Diyan na nakita ko tayo. yung snippet, ito na tayo. Nung nakita ko yung snippet nung interview ni Kato Nying kay Ma'am Shi. Na, ano ba to? Ano na yung nabwisit? Mga wala kayong kwenta! Ako na ang tatrabaho! Boom! Meron na interview kay Kato Nying. Siya na. Mga wala kayong kwenta, mga wala kayong silbi. Ako na! Ayan. Siya na ngayon yung may paandar. Oo. Siya yung may Iko-close ko lang tong speculation. If you yes, think that other people's speculation, if you think that other people's speculation is not good enough for you, magkaroon ka naman ng counter speculation na papasa ng test, ng higher test of plausibility. Like for example, kung sinabi mo na, porket ba ex-US Army hindi natatanggap ng 6,000, ganyan. Eh di magkaroon ka ng, gumawa ka ng sarili mong research. I-profile mo si Ajalon, na si Ajalon ay nangangailangan ng 6,000 pagkakataon, kaya kinagat niya. Kung, di ba? If you are just going to deny, if you're just going to question na gano'n lang na, porket ba ex-US Army, tatanggap na ng, hindi na pwede tumanggap ng 6,000? Yeah, that's a good question, pero ano yung next mo? Mm-hmm. Diyos ko naman. Anyway, dito na tayo kay Ma'am Shi. Anong basa mo dyan? Ayun nga, busit na. Well, she doesn't do media very often. So, well, nagkaroon nga ng, di ba may skandalo ng bonggang-bongga yung PCO kasi lumabas yung mga screenshots ng hindi na nila binabayaran yung kanilang mga Ensaymada vloggers at yung isang pinakamalaking timawang Ensaymada, nagmumuryot dahil hindi na sila binabayaran. Then after that, ganito na, lumabas na siya. So, meron talagang vibe sa akin na, ay, mga walang kwentang mga Ensaymada, ako na. Ayan. So, siya na yung lumabas. And, of course, everybody knows na itong si Kato Nying, meron na talagang tonong, he's very, forgiving dun sa mga, ng government, hindi siya critical sa nangyayari sa gobyerno, pagkatapos binabanatan niya na si Inday Sara. So, of course, may mga issue rin si Kato Nying. And it's kind of expected na lalabas si Kato Nying, si Ma'am Shi sa vlog ni Kato Nying. Kasi, after RJ, sino pa ba yung pinaka-biggest na? I don't think na mag-guest si Lisa Marcos sa vlog ni TPL3, di ba? So, syempre, di ba? Pinakamalaking may reach na dyan, si Kato Nying na. So, yun. Si Bongbong already take that position na hine-head on niya yung tatay, si PRRD. Dalawang beses niya nang ginawa na meron talaga siyang direct direct attack dun sa matandang Duterte. And now, itong si Ma'am Shi,
Ganun na rin yung ginagawa niya. So, basically, she's saying na, yung mga hindi pa nakapanood nung nung snippet na yun, nasa wall ko, si, ngayon sinasabi niya na masama ang loob niya kay Inday Sara kasi raw, sinabihan daw ng tatay niya na bangag si BBM, umattend raw ng rally si Inday Sara sa, umattend daw ng rally, I think she's referring to the January Maisog rally kasi yun yung rally inatinan ni Inday Sara na pinakauna. Tapos tinawag daw ng bangag ni PRRD yung asawa niya. Tapos tatawa-tawa pa raw si Inday Sara. So nasaktan daw siya. Tanga-tanga rin to si Lisa eh. Kasi ano ba akala mo sa mga audience? Engot? Di ba na all of a sudden, ibibida mo yung feelings mong hurt? Pag, this is the toxic behavior of Filipinos eh. Ganito. Hindi kayo kasi karamihan sa mga Pilipino, hindi marunong talaga tumingin ng mabuting puso. Yung pusong nasa tamang lugar. Kasi, blinded kayo dun sa fact na, ay, dapat yung good manners and right conduct, yan ang merong mabuting puso. Of course not. Okay? Of course not. Yung mga tao na parang, huwag mo ako sinisigawan kasi, ano ba yan, ganyan, I did not mean to keme, ganyan, yung mga ganong etyo. Example lang to nung nakaraang debate, di ba? Marami sa mga Pilipino ganun. Yung gagawa ng masamang ugali, pagkatapos, pag nasigawan or binalikan, ang toxic na, yung bumalik. 'Di ba? Nakakalimutan na yung mga katarantaduhang ginawa nung original perpetrator ng hindi kagandahang asal. And that is exactly what Lisa Marcos is doing. 'Di ba? Lisa, ikaw at yung asawa mo, wala kayong ginawa nung binabakbakan si Inday Sara tungkol sa confidential fund. Okay? Nung kinuha niyo si Inday Sara para maging vice president, you know for a fact kung ano yung mga advocacy ni Inday Sara, which is to fight the CPP, NPA, NDF recruitment. And that is why she needed that confidential fund. Hindi ba nung eleksyon, yun isa sa mga pangako ni Inday Sara, gagawin niya ang lahat para maging batas ang mandatory military service sa mga kabataan. And she can only do that if she has the confidential fund. Sinuportahan niyo ba yung advokasya na yun ni Inday Sara? Hindi. Instead, nung pinagpapiestahan na ng House of Representatives ang confidential fund ni Inday Sara, you didn't do anything, Lisa Marcos. Okay? So, ang kapal ng mukha mo para sabihin na, nagbangag yung asawa ko, nasaktan ako. Fuck you! Kayo yung unang nang iwan sa ere. Kayo yung unang may masamang ugali dito. Ngayon, tinapatan lang yung ugali ninyong masama ng tamang ugaling masama din. Di ba? 5 months. Hindi, inano sila ng August. inano sila ng tatay. 'Di ba? Kinanti sila ng tatay. Ngayon, kung magagalit ka sa asawa mo, ano sa tingin mo parang pakiramdam ng tatay? Lalo na nilunok ng tatay niya yung pride niya. Kahit ayaw ng tatay niya na mag-partner ito si Inday at BBM. Nilunok niya yon, 'di ba? O niligawan niya 'di ba si Sara? 'Di ba? Totoo 'yan. O alam mo yun na parang hindi naman tanga yung mga Pilipino, nakikita nila yung mga nangyayari. 'Di ba? Naluloka nga kami na kayo yung nag-release ng confidential funds 15 days before matapos ang 2021. Tapos nung sinisilip, hindi man lang nagsalita si Bongbong na, oy, pinayagan ko yung marilis dyan. Hindi man lang siya na gano'n. Wala man lang siyang sinabi kahit isa, kahit tuloy-tuloy ng, kung hindi lang kami nagsalita, wala magtatanggol kay Inday. Hindi ba? Kung, alam yung, naloka na lang, siguro after 2 months pa nga tayo nagsalita nun, naputang ina ninyo gago na to kasi wala nang, ano yung mukhang nag-iisa na lang si Inday, na parang, sino tumatayo for Inday? Diba? Kasi nung tumayo na kami, naloka na. Oo, yun ang naloka kami. Bakit all of a sudden, itong si Inday ay walang kasama? Bakit yung presidente yung nagbigay nung ang nagbigay nung
nung confidential fund na yun, bakit? Tapos yung mga vloggers nyo, tigil nyo nga kami, no? Lumabas na ang katotohanan. May mga ensaymada, may mga ex-ensaymada vloggers na sinabihan sila ng titira ay ang mga Duterte last year pa. O, alam mo yun na parang, be, saka kayong mga pagtatanggol at pagtatanggol lang, si Sara, nung election, wala siyang ibang ginawa kundi ipagtanggol si Bongbong Marcos. True. Ngayon, Diyos ngayon, me. ngayon, ngayon, kailan namin narinig si Bongbong Marcos ang pinagtanggol si Sara? Correct. Sasabihin nila yung yung issue on the West Philippine Sea, South China Sea conflict na pinagtanggol raw ni BBM si Inday dun sa parang it's not her job to talk about, to make a comment on the South China Sea issue. Yung ganyan. Sabihin nila yan, I'm pretty sure. But just to burst your sorry to say, to burst the bubbles of a lot of people. I don't think it is really a pagtatanggol kay Inday Sara. Bongbong Marcos wanted to put Inday Sara in a box. O, di ba? O, kasi ang statement doon ni Bongbong, sinabi niya, kasi si Inday Sara naman, kung disagree siya sa mga policy ko, sasabihin naman niya sa akin eh. Ganun. Yun yung inano niya, yun yung kasunod ng statement niya na, it's not her job to make a comment, ganyan. At saka itong si Inday, sasabihin naman yan kapag ka-disagree siya sa akin tungkol dito. And for me, that is really malicious, no? Kasi unang-una, you don't expect Inday to say her piece on the international relations issue. Kasi unang-una, tinanong mo ba si Inday? Di ba? Ba't naman Oo, nagsasadya si Inday kasi sa'yo ng policy mo? Di ba? Kung tinanong hindi, mo si kasi Inday, tapos hindi siya sumagot, o sabihin mo, doon tayo may problema. Pero kung kunwari, hindi mo naman siya tinatanong sa policy issues, sa policy agenda ng foreign relations mo, di ba? Bakit mo sasabihin naman niya kung anong problema niya yes, Sas. Go ahead. hindi alam mo nagsalita si Inday, unang-una, yung sa Afghan. Pero kaya siya nagsalita nun kasi yung department DepEd ay kasama dun sa meeting, di ba? Kinunan yung opinion nila. Kaya siya Yes. Oo. di ba? Kinunan yung opinion niya. So kung kukunin mo yung opinion niya, magsasalita siya. Pero huwag mong sabihin na pareho kami ng stand. Kasi katulad ng Afghan issue, hindi kayo pareho ng stand. Pero kinuha yung opinion ng DepEd, so nagsalita siya. Yun yung unang-una. Ikalawa, alam namin kung ano ang sinuportahan namin noong 2022. Okay? Alam namin kung kaninong foreign policy sinuportahan noong 2022. Ngayon, kami mga supporters, we expect na yung binoto namin, yung mga polisiyang gagawin niya, is hindi malayo doon sa pinangako niya. Mm-mm. Gets nyo? Girl, kung hindi mo ginawa yun, kung napakalayo sa pinangako ko yung ginagawa mo, di budol yun. Alam mo sa sa parliamentary system, matatanggal ka. Pag hindi mo ginawa yung talagang party promise. Sa US din, kita mo yung, di ba, mga Republicans and Democrats very sensitive. Kailangan yung mga ginagawa nila as much as possible, malapit doon talaga sa party principles. Ito, bigla ka nagbabago. Hindi na namin alam kung ano nangyayari dito. Ano to, biglang World War III na? Ano to? Tapos tas gusto mo pa yung mga tao. Oh, Lisa, mahalin kayo? Ang ina, ano yun? True. Di ba? Tapos, nagagalit tong si Lisa Marcos kasi tinawag ng bangag nung tatay. Pagkatapos, parang tumawa-tawa lang daw si Inday. Ganon. Actually, bangag naman talaga yung policies ng asawa mo. 'Di ba? At ikaw, Lisa, bangag na bangag ka sa power. What made you think na meron kaming pakialam sa feelings mo? Hindi ka naman namin binoto. Sino ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Ay, hindi, wala na. Sa akin, wala na. Ekis na. Fuck you, first lady ka lang. 'Di ba? Wala kaming pakialam sa feelings mo. Si Inday, binoto namin yun. You yield to her kasi siya may mandate ng tao. Ikaw, asawa mo ang may mandate, hindi ikaw. Kung ibang asawa ni BBM, wala ka dyan. Di ba? Bakit magmamatter yung Bakit Hindi, magmamatter yung feelings mo sa amin? Alam mo, meron akong another theory kung bakit siya nagpa-interview. Go ahead, Sas. Speculate, inaano na kita, Attorney Libayan na, speculation lang din to. Alam mo yung concept na lightning rod?
Nawala yata yung sound ni Sas. Hindi, alam mo yung concept na lightning rod? Mm. What about it? Okay. Ang lightning rod, ito yung diversion. Okay? Siya yung tumatanggap ng lightning. Okay? Na, kasi napuputokan na si BBM bonggang-bongga na, di ba? So, kailangan gumawa ng issue para ma-divert yung lightning Yung- towards something else. Ngayon, itong interview na to, kasi magiging talk of the town yan. Yung interview niya, magiging viral. So, matatabunan na yung mga issues. Matatabunan na yung kapalpakan sa housing. Correct. Matatakpan na yung kapalpakan dito sa airport. Matatabunan na itong kapalpakan dito sa shops. Maraming matatabunan. Okay? Yun yung purpose niyan, I think. Kasi, parang, there is a method in the madness. No? Method in madness. So, ginawa yan as a lightning rod. Kasi, hindi naman siya elected si Lisa. So, kahit anong sabihin niya dyan, Nothing to parang lose what siya. effect, alam mo yun, hindi naman, nothing to lose siya So, sa kanya madadivert sa kanya yung attention ng tao, ganyan. Kaya mga kababayan, pag lumabas yung full interview, kung magko-comment kayo, ibabalik nyo sa issue ng bayan. Diba? Correct. Na, asa ni drug test, asa na yung ano na nangyari sa agriculture, bakit ganyan yung nangyari sa agriculture, ano na nangyayari sa, bakit Correct, papunta tama na tayo ng World War II. Correct. Yung i-type ninyo, tama na feelings, magtrabaho kayo. Ano nang nangyari sa food security? Ano nang nangyari sa bilihin, kuryente, tubig, nagmahal na. 'Di ba? Magtrabaho kayo. Ano pa ba yung issue? Like, I think itong lightning rod na to, ni FL, natataranta sila because yung Senate already received copy of the letter nung PIDEA agent na nag-prepare nung report. Yung permission to operate at saka yung yung operations operations report at saka yung isang memorandum, yung tatlong document, yung agent na gumawa nun, na-receive na ng mga opisina na sinulatan ng PIDEA agent. And yeah, maybe they are trying to make a big issue para makalimutan yung issue dun sa PIDEA leaks. 'Di ba? Oo, tapos yung PCSO, 'di ba? Hindi pa kami nakakalimot dun sa sama-sama tayong maging milyonaryo. True. Diyos me. 'Di ba? Parang ang ano ko kasi ganito, no? Diyos ko naman, hindi naman kami natutulog sa pansinan para hindi namin malaman yung mga nangyayari. Hindi ba? Na may mga nangyayaring hindi kaaya-aya. Sana, alam mo kasi magkakaroon ng what's this? Magkakaroon kasi ng magandang weight nung sinasabi ni FL. Kung walang history, kung wala siyang history ng kamalditahan. kung wala siyang history nung binibintang sa kanya. Hindi ba? Yun na nga yung it's out there in the open. Di ba, may mga ginurgur, may tinanggal sa trabaho dahil tinawagan mo. Yung may-ari ng merong isang pelikula, hindi natuloy. Ang screening, kasi tinawagan mo. May tinawagan ka. Yung opisina mo, may tinawagan. Di ba? Meron, tinawagan din ata yung artista ng Ensay Mother. Tinawagan. Alam mo yun, maraming incidents of maraming incidents of power tripping. Maraming incidents of using your the fact that you are the woman behind the throne of the presidency. Maraming incidents na gano'n, ginagamit mo siya. So, kaya yung sasabihin mong na-hurt ka dahil tinawag na bangag yung asawa mo, parang, ay, paakitin mo si Princess Maui. Princess Maui, umakyat ka. Princess Maui, umakyat ka at makijamming ka dito. Iba kung tatawagin na
Hindi pa po namin napapanood yung video kasi hindi pa nire-release yung full. Pero yung bigla kang mag-all out na aawayin mo si VP Sara dahil alam naman natin kaya mo siya ginaganyan because yung tatay niya binabambo na ng binabambo yung asawa mo. Pero bakit hindi si Bigong yung bambuhin mo? True. True. Actually, yung itong arte na to ni Lisa, I smell act of desperation kasi hindi effective yung ensaymada niya. Hindi effective yung ensaymada niya. Pagkatapos, hindi makarecover yung asawa niya sa mga skandalo, 'di ba? Sa mga sa mga issues na binabato sa asawa niya. So, yun nga, she needs to take one for the team. So, kaya siya merong all-out interview with Katunying. 'Di ba? But, FL, ang problema po kasi diyan, hindi ka kapanipaniwala. 'Di ba? Parang wala ka nga kahit isang issue sinagot dun sa mga issue sinagot sa kahit anong wala kang issue sinagot na binabato sa first family. Tapos biglang all of a sudden, bida ang sakit ng puso mo, 'di ba? Che, wag mo kaming etyosin. Ayun, nagtanggal na raw ng makeup si Princess Maui, ayan. Kaya hindi na siya makaakyat. Ay, nakakaloka ka lang. Ang arte mo naman. Pwede ka naman mag-voice lang eh. Pwede naman kasi ano ka lang eh. Audio. Ay, oo nga. Pwede namang voice lang. Kahit hindi na 'di ba? May naniniwala pa Hindi, ba ang kayo? ano nun. Hindi, ayun na nga. Kasi ako talaga parang, parang, parang hindi pinagandaan din yung interview kasi hindi magandang lighting. Alam mo yun, hindi maganda yung lighting, hindi, yung all the efforts na ginagawa nila to edit the pictures. Tapos biglang, hindi na lang maganda yung lighting and di ba na parang bakit parang ang dry nung itsura doon ni FL na parang na parang sobrang parang hindi Umiiyak-iyak mo pa siya, pwedeng 'no? wala man lang kaunting walang kaunting dignity. Hindi na siya na naiiyak siya for the husband. Which is which is really true, no? Kung asawa ka, masasaktan ka talaga para sa asawa mo. Pero, yung tatay ba Feeling hindi we can masasaktan para sa understand. anak niya? Oo. Totoo. Yung concern niya sa asawa niya, it is something that is understandable. Kaso nga lang, kung ganyan yung reason niya, hindi dapat maintindihan rin yung mga kamag-anak ni Inday Sara na galit sa asawa niya. 'Di ba? At dapat maintindihan rin niya kung bakit yung mga supporters ni Bongbong galit na galit kay Bongbong dahil, hindi ito yung mga pinangako ni Bongbong na tumakbo siya. Anong sabi yung gagawin namin? Hindi kami magagalit? Pero, ayun. Hi, Princess Maui! Hello, hello! Ayan. Hello Nakamute ka. mga puyaters! Hello Miss Bakit oroka ng Hello Miss Joey, Joie de Vivre. Hello. Thank you so much sa pagpapakit sa akin. Princess. Tanggal na ako ng lorete. Katatapos ko lang din mag-live. Okay. Ayun ako, Pero narinig mo na yung Maui. narinig mo na yung snippet ng interview Yung Joey? Narinig mo na yung snippet ng interview yung post ni Anthony Taberna. Interview niya. Nakita ko na magpe-prepare sila, pero nakita ko lang sa post ni Sas na may mga ganun ng Hanashi Mamshi. Hindi ko pa napapanood. Papanoorin Ayan. ko pa. Gusto i-play ko yung audio. Sige. I-play ko yung audio. Ayan. Because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kumusta kayo ni Bibi Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that.
Ayun. Pagkamaldita talaga si Madam, no? Kahit na medyo pumipreno siya. May pagkamaldita din. Budget na raw sa kanya forever budget na daw si Inday Sara sa kanya. O, diba? As if we care. Siya nga, iniisnab yung si VP Sara kung aalis, di ba? Twice yatang nakunan ng video na iniisnab niya. And may nakarating din sa akin, Miss Joey, Miss Sass, and Juan Sardonia. Nakarating sa akin na nung kampanyahan pa lang, wala naman na talagang unit team. So, ginamit lang nila si Miss Sass. Kita mo yung headquarters ni, Miss Sass. Ginamit lang nila si VP Sara. Kita mo yung headquarters ni VP Sara, nasa kabilang side, nasa tawid ng EDSA, di ba? Doon sa may Cybergate at saka yung kay Hello Kitty nasa diyan sa may blue na building sa may left side sa Pasig. So Saka maraming tinatago. Saka parang wala ata. Pera. Saka parang wala ata ako natandaang Parang wala ata ako natandaang unit team na na Thanksgiving. Wala. Parang hiwalay ating Thanksgiving. Walang parang celebration for ganan. Victory party. Anyway. Wala ko naalalang. Kasi kung meron, pumunta tayo. Yeah. Wala akong napuntahan kahit isang BBM rally or BBM Sara rally nung eleksyon. As in, kahit isa, wala akong napuntahan. Ako, ilan din ang nasamahan ko. And nga pala, umamin yung ibang mga kasama. I was part of the Ensaymada, mga nanonood po kay Miss Joey. Naging part po ako ng Ensaymada vloggers or mga sip-sip vloggers ni Kuting. Nung binuo yan, I think mga September, pinagsama-sama yung mga vloggers pinatawag sa palasyo ng Disneyland. Nandun ako sa unang pagpapatawag, the second time, even po yung meet and greet nung December, was it December 10? Or December 12 nung 2020. Nandun ako. So, may mga vloggers na umamin na ang isa doon si babaeng ipis, ewan mo, kilala niyo siya, best friend siya ni Cookie Rookie Calvo na best friend din sa umamin na nabigyan sila ng 10K, kampanyahan pa lang. Pumupunta kasi kami dyan sa headquarters, doon sa likod, na sa second floor yata or something. Tapos may nabigyan doon ng 10K, yung isa pang kasama naming vlogger nagsabi 15K daw, tapos sinatihati nila. Para siguro inasign kami noon sa mga ganyan. Sa botohan inasign kami sa mga precincts, sa mga voting precincts. Na magbantay kami ng boto, picturean namin yung mga election returns, yung mga pinapaskil sa dingding at isend sa headquarters. May budget na binigay, ako wala ko natikman. So maybe it was okay. Yan. Baka baka naibulsa. Ay nako, may narinig akong ganyan. Maliit pa lang ng mga panahon yung 10K pa lang. Ngayon yata 150 na yung naglalarong amount for Ensaymada. So at what point mo na-realize na Kaya kami nag-aaway-away sa yes. At what point na nahalata ko na something's fishy or something's going on, something's wrong? What? At what point mo parang, ayoko dito, ano ba to? Ba't ganito to? Parang exit na ako dito, ganyan. Mga panahon din niya ng mga October, mga 1 month pa lang bago binubuo yung mga grupo ng mga vloggers na i-handle ng Nina Bukangkang, Nina Patring, Nina Amoy Kulob. Oo. Maraming red flags even nung kampanyahan. Pero nung unang meeting pa lang namin, narinig ko na yung leader namin, yung pinaka-presidente namin bago si Calvo, na ghostwriter di umano ni Miss Sass. Nung unang meeting pa lang, unang patawag pa lang sa amin sa palasyo, sabi agad nung leader namin, willing kaming pagtakpan yung mga pwedeng maging pagkakamali ni Kuting. If ever na may magawa siyang mali, masabing mali, ipapan out namin or ipapan away namin yung camera namin, mga vlogging camera, ganon. Kasi bawal kami mag-live. Pero kung mapayagan man, ilalayo daw yung camera kung may magawang mali or masabing mali si Kuting. Sabi ko, matalino namang tao si Kuting. Sa UK naman nag-aral. Katulad ng best friend niya nag-aral sa UK, di ba? Yung Barney Club ba yun? Sabi ko, matalino naman, bakit anong pwede maging pagkakamali? Ang galing-galing din niya sa SMNI debate. Hindi ko alam kung ano yan, kung may mga leakage or mga script. But, bakit sinabi ng leader namin yun? So, parang red flag na kaagad. Sabi ko, bakit ganito ang pagiging bulag ng mga kasama kong vlogger? Hindi nag-away-away na kami. Another thing, kaya ako umalis sa grupo, parang dapat, every lakad ni Kuting may 3 or 4 na vlogger na isasama. So, gumawa ako ng
Kasi nasa around 50 to 100 kami noon na Ensaymada vloggers, mga vloggers ng Palasyo. So, gumawa ko ng proper na listahan or formal na listahan ng mga pangalan namin. Tapos nilista ko sino yung unang sumama sa Cebu, sa Negros, sino yung mga apat na sumama sa Davao. Ginawa ko ng formal na listahan, official na listahan. Nagmaktol yung mga leader at mga sumisipsip sa leader kasi sila yung laging sumasama. Yung mga small time na vloggers katulad ko at ng iba pang maliliit yung followers at saka mga subscribers, hindi pa rin nila sinasama. Sila-sila lang. So parang may politika rin ang nangyayari at sipsipan. At sinasabi agad nila, may prejudice sila, hindi nyo kaya yung ginagawa namin, nakakapagod, kuning-kuning. Oh, so, away ko yung leader. Sabi nga ng mga ibang members, Maui, huwag mo kaming iwan. Ikaw lang nag-voice out ng mga concerns na ikaw lang yung malakas ang loob. Ala nga, teacher ako eh. Umalis na ako, hindi ko na natiis. Kasi parang mamalakan. Iwanan sa ere talaga. Yes, at saka siksipan. Tsaka parang mga dilaw yung ibang Ensaymada vloggers. Ang tayong dilaw. Sorry, Parang sa mga what? Parang mga what? dilaw. Mga anti-Duterte, o hindi man dilaw. Kahit ngayong meet and greet namin, parang galit sila kay Pangulong Duterte. Lagi nilang sinasabi, Dahil? bakit kayo galit kay Pangulong Duterte? At galit kayo kay VP Sara. Kasi nga daw, yan, yung mga EJK, ganun-ganon. Si Pangulong Duterte daw, dinadalhan daw ng mga babae ng isang kakilala nating vlogger, may mga pokpok, gano'n na binibigay daw doon. Maybe they have basis for that. Pero marami silang puro paninira kay Pierre. Sabi ko, ba't kayo nagagalit kay Pangulong Duterte? Katandim na nga yung anak. Katandim na nga ni Hello Kitty yung anak. Bakit anti-Duterte? Puro anti-Duterte ang karamihan sa mga tanto nyo. Yung nakagat ng aso, anti-Duterte na, di ba? Si Digong ang tawag kay Tati Digong, kay former PRRD. Mga anti-Duterte nila. Takantaka ako. Anong tawag? Anong tawag kay Digo? Anong tawag kay Digo? Xi Jinping, kasi supporter ni President Xi Jinping. O puta ni President Xi Digong ang Tawag niya, tawag. Ni nakagat ng aso na vlogger na dati rin naming leader. Kilala mo sila? Yung maraming ex O di tawag na lang natin kay BBM is ang tawag na lang natin kay BBM is Hunter Marcos. Hunter Marcos. Biden. Biden. Mrs. Maui, kasama mo raw ba si Coach Jarrett? Ha? Nakasama mo raw ba si Coach Jarrett? Oh yes. Pati nga doon sa sa meet and greet na Ensaymada ang hain. Ano yung sas? Alam mo, ito i-reveal ko ngayong gabing ito. Di ba magkasama kami ni Jared doon sa Martyr or Murder? Ay, okay. Sa yan? Sa pinakahuling part? Oo. So kami dalawa yung nandun sa pinakahuling part. Tapos nagchichismisan pa kami niya nung shooting. Oo. Oy, Jared, hindi ba galit ka kay Lisa Marcos? Sabi pa niya, ayaw niya kay Lisa Marcos. Tapos ang ano pa niya noon, kay Amy raw siya, kay Amy ako. Ganun siya. Ano kaya naluloka ako sa kanya, bakit iba-iba? Parang, parang siya ba sa puwet? Iba. Oo, well, alam mo, pwede naman kasi mag-change of heart kung totoong meron kang busilak na puso. Yung tipong, okay. Galit na galit ka noon? Di ba? Tuwing kakasama kami, galit na galit ka. Ano ka pa nga, kampi ka pa nga kay Vic Rodriguez, galit ka sa ginawa galit na galit ka sa ginawa ni FL kay Vic Rodriguez. Tapos, meron ka pang pa-post. We stand by Maharlika. Ano ba yun? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit bigla ka nagbago ng ihip ng panahon? Di ba parang, una-una, parang, pag walang consistency kasi, nakaka-red flag yan eh. Bakit hindi ka consistent? Pwede naman kasi pwede naman kasi magpabago-bago ka, pero dapat merong magandang rason. Hindi lang yung i-explain mo na kaya ako nagbago, di ba? Kasi ganito. Kasi nakita ko na ang Panginoon. Ganyan. Di ba? Or, 'di ba? Or, 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 or,
Nasa Davao ka pa rin, Joey? Diba? Nakilala ko ng Panginoon sa aking puso. Correct. Kaya nagbago na ang aking damdamin. No, di ba? Ayun. Ay, mas. Iba eh, iba. At saka yung isa nga rin vlogger na kakilala ko na millions ang followers. Ano yan eh, umaantay kuting na rin siya noon, kaya lang parang ngayon nagiging pro na siya. Umiiwas yan in politics, siguro baka maka-apekto sa kanyang bonggang-bonggang YouTube channel na I think isa lang naman yan siya na, or, di ba, bilang na bilang sa kamay yung merong mga millions of followers na vlogger. Parang nagiging pro na rin siya ngayon eh. Anti-China. Oo. Umiiba na ang tone. Well, okay lang naman yan. Diyos ko, kung yan ang gusto mong gawin, go ahead, di ba? Na gawin mo yung Kaya gusto mo, mag-anti-China ka. Di ba, mag-anti-China ka, himukit. Oo. Ha? Himukin mo, di ba, himukin mo ang mga Pilipino na awayin ng China. Di ba, ganyan pwede mo naman gawin yan. Pero i-explain mo sa kanila kung ano yung consequence. Di ba? Kasi kung hindi mo ini-explain sa kanila yung consequence ng gusto mong maramdaman nila at eventually kung anong maging action nila dun sa naramdaman nila, isa kang snake oil salesman. Indeed. Budol. True. Ayun. Anyway. Juan, meron ka gustong i-share? Hindi, dito lang ako. Hi, Miss Joey, Miss Sas, Miss Mami. Dito lang, nakikinig lang. Natutuwa lang ako sa usapan niyo. Well, kung pag-usapan lang din yung si Cash Janet nga, Nakita ko rin nung nakaraan, nag-post about dito sa may billion worth of drugs. Yeah, yung sinasabi About doon sa van. Thank you. Inano siya ni dinibang siya ni Kinain siya ng buo ni EB. Kuyang EB. Oo. Sa isip ko, bakit siya nagko-compute, nagpapaliwanag? Kasama ka ba sa script na gumawa nung... Defender na nga yan siya, bulag na rin. Yung mga ensaymada, mga bulagers na yan. Oo. Natatandaan mo, Sas, nung figure out natin kung kasya ba yung 2 tons sa, yung 2 tons sa van, ganyan. Pagkatapos, edi tiningnan ko yung sinearch ko yung mga specs ng photo na passenger van, ganyan. Nung sinearch ko kasi meron ako di ba tinatanong ko pa na curb weight? Ano ba yung curb weight? Ganyan. Tapos sabi mo sa akin, bakit tingnan mo yung payload, yun, ganyan. So, nung tinignan ko yung payload, yung isang van, ang nakalagay doon, parang 1,400 yung kanyang payload, ganyan. So, ang conclusion natin is that overweight talaga. Overload talaga yung van. Kung totoo na may 2 tons na drugs doon sa loob, sabihin na natin kasya siya from floor to ceiling, it's still overweight. Ganyan, it's still overweight. Ngayon, itong si kasi ang gross weight ng mga van, mga lumalabas mga nasa 3,000 kineme at 3,000 mga 3 tons ganyan. Ganun yung Ngayon, itong si Jared, nag-post siya na ito ang curb weight ng ang curb weight ng photon van is 2,005 kg. So, ibig sabihin, kayang-kaya niya yung kayang-kaya niyang makarga ang 2 tons, sabi gano'n ni Jared. Di si Kuya Ibi, nireplyan siya ng bongga, dinefine niya. Ano ba ang curb weight? Ano ba ang yung iba-ibang terms sa kineme. So, ngayon, sabi niya, ang tinitingnan mo dyan is yung curb weight basically is the weight of the car with the regular yung meron siyang mga kasama na yung weight nung mga upuan, ng mga ano yung weight ng car as it is, yung wala pang sakay. Yeah. Wala pang sakay, ganon. Teka, ito. Super paliwanag ang lulon niyo. So sabi niya, curb weight is the weight of the vehicle fully laden with fuel and other equipment without the driver and passengers. Ayun. So ang gross vehicle weight is what appears on the certificate of registration of the vehicle and is the total weight of the vehicle's curb weight plus the driver and fully laden with the maximum number of passenger based on the manufacturer's specification. So yun yung gross weight vehicle, yun yung full capacity ng sasakyan. Ganon. So sabi niya, ang pinakamatindi na
ano dyan, is yung 19-seater na Photon van. Oh, malaki yun. Ayun. Yun na yung pinakamalaki. Asan na ba yun? Okay. Ang gross vehicle weight daw is 3,020 kilograms. Curb weight, for ano to, 16-seater to. Ah, 2,005 kg ang curb weight. Ganon. So, iba-minus mo yung gross weight dun sa curb weight. aha. And that will give you yung amount na kung pwede mo lang isakay dun sa So sasakyan. parang 1/3. Anything in excess, overloaded ka na. Ganon. Eh, ang sabi kasi ni Jared, kaya, assuming na itong brand na itong photon ang ginamit, bago kumuda, check the specs. Total weight ng kakargahin ng photon is 4,000 kg. 1 ton is equal to 1,000 kg. Ibawas mo na yung weight ng vehicle, so more or less, nasa 1,800 to, kaya kargahin ng sasakyan. Ang tawag dito, ayan. Basta hindi sila hindi consistent. Gulo. Bakit van? Una, truck ban ka sa Manila. Paano kung... So, ang sabi niya dito, 4,000 daw yung kg, 4,000 kg daw yung van, na yung total weight ng van. Basically, he is referring to, ang pangalan nito? He is referring to, whatever, hindi ko alam po ano yung tinutukoy niyang van, yung sinasabi niya dito. Photon yata, photon van. Hindi, 4,000 kasi eh. 4,000 kg yung gross weight. Wala namang ganun eh. Walang ganun, walang 4,000. Ang payload na pinakamabigat sa passenger van ng Photon is 1,600 lang. Yun lang yung pinakabonggang payload ng passenger van. Ayun. Miss Joey, dyan tumaas yung ko eh. Pwede. Yung kilay ko eh. Pinapaliwanag niya yung truck ban. Kaya ang ginamit yung mismong van, yung Photon. So sa isip ko, sabi ko, bakit? Kasama ka ba sa gumawa ng script tapos ipapaliwanag mo sa sa mga sa mga nagko-question kung bakit ganun? O may paliwanag na ba sila kung bakit? May paliwanag na ba sila kung bakit? May may mga follower ko nang nagme-message sa akin na driver. Yung alitagtag daw talaga, may checkpoint dyan regularly kasi daanan niya ng truck. Hence the checkpoint. Kasi nga, kung padaan-daan parati ang mga truck dyan, you really have to check kung ano yung mga karga niyan. So, daanan daw talaga yun ng mga truck. May checkpoint daw talaga dun. O, anong problema niya? Ang nakakataka dun, ba't siya sa checkpoint dumaan eh? Alam niyang kargada niya eh, droga. At alam niyang may checkpoint dun. Diba? Yun dapat na magtataka. Hindi niya alam. Basta sabi niya kinarga lang daw doon, tapos 6K daw yung bayad, tapos hindi na raw sumabay sa van niya yung mga naglagay ng mga nasa boxes, nasa lunchbox na kung ano, nasa sako. So sunod na lang daw sa kanya yung mga nagkarga na yun. Parang magko-convoy na lang daw. Diyos ko po, ikaw ay, di ba? Convoy yun. Army siya dati? Parang gano'n, Ex-US susunod na lang daw yung mga, susunod na lang daw sa van niya yung mga nagkarga na yun. Kasi nga, maka-question siya, bakit 6K bayad sa'yo, ikaw lahat nagkarga niya, at kung binit-bit mo yan, or ikaw naglagay yan dyan sa loob, malalaman mo kung ano yung laman. Hindi ko alam, baka yung lalaking yan, miyembro rin ng kung ano, ganap-ganap. Right? Hindi kasi yan eh. Actually, the entire thing is setting up for technicality. No? Yung baka ma-technical sila dyan. Alam mo talaga, sabi ko na pag hindi nakulong yung driver na yan, lagot kayo. Yes. Or, pwede ang gawin nila, kasi, di ba, paano kung pwede nilang gawing star witness, di ba, ituturo nga lang ng driver kung sino yung pero yung pagkasabi pa lang ng driver, hindi ko kasi kilala eh. Sinabi lang sa akin, nirentahan lang, alam mo yun, sabi niya, nirentahan lang yung van ko, hindi ko, oo. Tapos bigla ka magiging star witness. Pero pwede mo naman sabihin kung sino nagrenta ng van mo. Pero the thing is, wala na yun. Umalis na ng Pilipinas yun. Nataranta na, maybe, no? Billions eh. Natawa ko dun sa post ni Miss Sas eh. Yung natulog lang tapos biglang nabawasan na ng tons. Natulog lang tayo, nabawasan na yung tons. 400 kilograms din yun, di ba? Yung bigla nilang in-adjust or inalis sa computation. 400 kilograms. So, hindi talaga sila consistent.
Para din, actually, Lenny did this. Kasi si Lenny may 4 times 40 is 1/6. May number kuning-kuning din. Ang nakakaloka dito, sigurado sila nung nag-announce. Ang Ano yabang to? Biggest po ito. at Oo, quality. 13.3. Oh, high quality, high potency, 13.3 billion. Ganyan. Sure ba? Biggest in history. Putang ina, hindi pa pala natatapos si inventory. Biglang nang naging 1/4. Bakla na yun ang layo. Are they high? So, binago na ni BBM kanina 1.4 kg na lang daw ang Shabay. Ay, yun nga. Kasi initially, they are talking about it being the biggest drug haul ever. Ganyan. Ano Okay, hindi na siya biggest. Diba? Ikaw nakiselebrate kami sa inyong mga putang ina ninyo. Ano, pare-parehas tayo sunog ngayon. Diba? Kung sa yung mga bumubula ang bibig Pero ng mga sandali lang. ensaymada. Pero sandali lang Kasi, lalo ngayon lalo ngayon naloka yung mga tao. Pinagsasuspecha na nga kayo kung bakit, ano to, pwede pa pala yan? Pwede palang umaandar pa pala yung sasakyan niya na overloading ng kanyang Yes. kadami. Tapos, alam niyo na nga na may doubt yung tao sa everything. Bigla kang nag-announce na bumaba ng presyo. Putang ina, buti ito, ang bilis bumaba ng presyo, no? Kaysa sa bigas. Ang bigang. At ganun daw yung drug of war Bumaba na niya. yung presyo ng Shopee Style of- from 13 style of billion drug war. Yes. o 13 billion, naging 9 billion. Tapos, ano ngayon ang excuse niyo doon? Dahil sinapos, pwede niyo bang sabihin na, kasi nung in-announce namin, hindi pa tapos yung inventory. Bakit ka nag-claim kung hindi pa pala tapos yung inventory? Ngayon naman, kung sasabihin mo na tama yung sinabi mo noon, ano nangyari doon sa 3.3, 3. 13 point. Pero, Actually, kung Grandstanding lang daw. isipin yung, kung halimbawa, ano natin, no, yung hindi lang technical. Kuwari, yung isang sako kasi 50 kilos eh. So parang Yeah. doon pa lang makikita na eh. Makikita mo kung magkakasya yun doon sa photon eh. Libreng ads pa sa photon. Oo nga, no? Baka tumaas ang sales ng photon. Ang bigas na 50 kilograms Sabihin ko. ng sako. Ano yung, Ilang sako ang may lalaman? Kung 2,000 kilograms. Yeah. 20 pero pieces. magkakatalo kasi yun sa magkakatalo kasi yun dun sa volume. Magkakatalo Yes. kasi yun dun sa volume. Kasi for example, yung maaaring yung isang sako ng bigas, malaki siya at 50 kilos. Pero I don't know which one is heavier, kung yung Yes. drugay o yung Yes, oo. ganon. Yeah. Oo. Mm. So merong volume factor yun, Mm. yung like gaano kalaki yung Kasi even if they are of same weight, pero yung kanilang form is different. So Like a cotton. hindi pa rin siya match na hindi pa rin siya match na comparison. Yeah. Pero hindi siguro nalalayo yung bigat ng at saka yung mass ng rice sa crystal meth. Hindi nagkakalayo yan. Yeah. at ang kaloka, no, hindi na issue sa mainstream media. Yung True, nagbago true. yung Kahit tawang-tawa na sila during the interview. parang Yeah. Siyempre, mapapahiya si Kuting, tahimik na sila. Tsaka tingin ko dyan, sabi ko nga, they're hitting multiple birds in one stone. Dahil nagyayabang si Hello Kitty na, successful ang aking campaign against illegal drugs. Nakasabat kami ng ganito. And also, si PRRD, kanina, nakita ko nga po na si dating Pangulong Duterte ay leading na naman sa mga senatorial candidates next year. Ang alam ko po, ngayong year ang filing ng candidacy. So sa Tangier survey, pangatlong beses nag-top 1 si PRRD. So baka ngayon pa lang at ngayong kaaga, sisiraan na nila yung campaign against illegal drugs ni PRRD at gustong sabihin na Hello Kitty na mas maganda yung kanyang campaign kasi bloodless. Also, ano pa ba? Baka idagdag niya to sa kanyang SONA sa July, no? The biggest. Ngayon hindi na nga lang biggest. Diyos ko, hindi naman siya operation. Parang sa boxing yung parang lalaki lang sila. Yes. Oo. So Lalaki pa. ipinagpapat na kaagad. hindi ang Go, Sas. ang nakakaloka, gusto talaga nilang mapantayan kasi yung biggest kasi talaga nung Dahil- parang 2022
22 yung sa Infanta Quezon, yung kay Duterte, yung 10 tao yung nagbabantay. Yun talaga, 11 yun billion talaga pesos. operation talaga yun. Tatlong van. Sting operation 10 talaga tao yun. yung Ano yun, 1,000? Tatlo, Oo, sa 1,800. Infanta. March 15. Yes, Isang tatlong question van, niya tapos no. parang Hmm. 1,800 ton. So, Oo. I Talagang think, 11 parang gusto nilang pantayan yan. Bloodless din or naman yun. higitan. Or higitan, no? Diba? Bloodless din naman yung sting operation yun. Yeah. So, pero at least, no, 3 van, 10 tao yung nagbabantay, mas kapanipaniwala yun. Pero, eto, na parang, okay, congratulations na nagawa niyo yan, pero bakit pabago-bago yung numbers? Also, parang lutang si Hello Kitty, no? Niyayabang niya, bloodless, bloodless. Paano naman? Siyempre magiging bloodless yan, iisa yung nag-checkpoint, tsamba nga lang. Hindi naman tiniktikan, eh. Anyway. True, wala namang operation. You know, it's a lucky strike. If totoo yung mga sinasabi nila na na nahuli nga yan at hindi nagpahuli, 'di ba? Kung totoo Oo. talaga, lucky strike lang siya. Paano magiging achievement niya? Tsaka maraming dadaanan, ha? Hindi lang dun sa Alitagtag. Maraming dadaanan. Pwedeng dumaan ng Star Tollway. Dadaan ng Batangas, Balagtas, tapos gano'n, di pa. Tapos pwede ring dumaan yan ng Panasugbo or somewhere, dadaan ng iwas sa Alitagtag, Lemery, kung ano. Doon sinadya kung saan pa may checkpoint. Oo. Baka lutang din Ay, yun. nagtumawag. Ha? Batanggenya ka ba? Yes, Dugong Batanggenya. Every time. Ayan. Kasi meron ring nag-message sa akin na Batanggenyo. So sabi niya, Miss Joey, 16 years old pa lang ako. Majonda na siya. Sabi niya, 16 years old pa lang ako, nagda-drive na ako. Sabi niya. So sabi niya, ito ang mga daan. If papunta ka ng Maynila, galing Batangas, ito Yes. ang mga dadaanan mo. Sabi niya gano'n. So ang dami mong options na walang checkpoint. Yung Alitagtag, alam mo na may checkpoint talaga dyan dahil daanan ng truck yan. So, laging may checkpoint dyan, sabi niya gano'n. So, ngayon, pag ikaw nag-SLEC, yung mga expressway, doon walang checkpoint doon, ba't hindi pa yun ang pinili mo? Yes. Ba't hindi pa yun ang pinili mo? Pagkatapos, meron ding ibang mga alternative ruta na hindi ka wala ring checkpoint doon. Although, yung daan natin yung Patagaytay natin medyo akyatan yung mga Well, pwede dumaan doon, pero wala rin daw checkpoint doon. So, kumbaga, parang nakakataka, nadadaan ka doon sa ruta, papunta ng Manila, na bukod tanging may checkpoint. Daanan talaga ng doon kasi may kainan nga doon na sikat, yung lalabasan niya na bayan, Cuenca, tapos papunta na ng Lipa. May mga kainan doon na sikat na mga pinagkakainan ng mga driver Mga ng trucker. Yun. So katakataka na may something. Meron bang may question ko meron bang Shabu Love na nahuli ngayong Wala pa. Kasi ang alam ko huling balita yung kay Mark sa Sayarot. Yarot, Tapos biglang nawala na rin sa balita, hindi mo na alam kung nakakulong o kung saan banda eh. So saan kaya na manufacture, no? Kahit na may mga sako daw ng Pakistan yung Kasi naalala ko kay PRRD dati, Pero meron sa Albay, mesas. Pampanga. Go, Sas. Meron pa sa Bulacan, ito yung kina Joey, Kina Joey, di ba yung Bulacan na Shabu Love? Yes. At Na rin nila yan, napasara din. At yung mga nakita sa amin, sa gitna ng bukid. Girl. Meron sa amin sa sa Manukan. Farm ng Manuk. Oo. Napasara yun, Maui. I think so, kasi alam yun sa lugar namin na yun yung negosyo doon keme-keme na Manukan or yung mga panabong, yun, alam natin sa lugar namin. So may parting Albay, alam ko meron din eh. Nasa gitna siya ng mga buko, mga niyogan, mayroon pa siyang tunnel papasok. Parang bunker.